Bismillah, alhamdulillah, salatu salamu ala rasulillah. Sa pagpapatuloy natin sa ating pagtalakay sa kahigitan ng Quran ay dadako tayo sa usapin ng pag-aaral ng Quran para sa isang pamayanan na sa pamagitan ng kanilang pagbabasa at pag-aaral ng Quran ay nagagantimpalaan ang buong pamayanan na ito at hindi lamang yung isang tao. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunaha bainahum na hindi nagtitipon ang mga tao sa isang bahay, sa mga bahay ni Allah, sa mga masjid, at sila ay nagbabasa ng Quran at pinag-aaralan nila ito, tinuturo nila ito sa isa't isa, illa nazalat alayhimus sakinah, liban na lamang na bababa sa kanila ang sakina o kapanatagan, wagayshiyathumur rahma, at sila ay babalutin ng rahma o ng habag, wahafathumul malaika, at sila ay babalutin din ng pakpak ng mga anghel, wadhakarahumullahu fi man indah, at sila ay babanggitin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa sino mang kasama niya. At sa hadith na ito ang hadith na ito ay iniluwat ni Imam Muslim. Inshallah. Ayan kapatid, na nabanggit mong hadith ay kabilang sa mga karagdagang pag-anyaya natin sa mga kapatid natin na mag-aral ng Quran. At lalong-lalo na hinihikayat ay yung grupo o sama-samang pag-aaral ng Quran, sapagkat dito ay nakikita natin na yung nabanggit sa hadith, magkakaroon ng palilibutan ng mga anghel, babalutan ng awa, bababa yung kapanatagan sa mga taong nag-aaral ng sama-sama ng Quran. Kaya dito kasama din sa mga biyayan ng pag-aaral ng Quran ng sama-sama ay yung pagtatama natin at mas para bang mas nahihikayat tayo na mag-aral ng Quran. Lalo tigit nakikita natin na yung may mga kasama tayo nagsisikap, maaring mas magaling na sa atin o kaya maaring mas magaling tayo sa kanila sa pagbabasa. Subalit lahat tayo nagkasama-sama at nagkakaroon ng pagtutulungan sa bawat isa dun sa pag-aaral nila. Mashallah. At nabanggit niyo Ustad yung tungkol sa pag-aaral ng Quran. At marami sa mga tao yung nagbibigay sila, alhamdulillah, ng panahon sa pagbasa. Pero minsan nangyayari kasi na may mga tao, ito narinig ko doon sa lecture ng isang ustad, na marami sa kanyang mga katribo. Nag-aaral sila ng Quran, pero hanggang tajwid na lang ang pag-aaral nila ng Quran. At kumbaga, ang gagaling nila magbasa, nagagaya nila si Sheikh Abdul Basil. Magaling sila magbasa, pero hanggang doon na lang sa pagbabasa. Pero dito sa usapin na ito, sa pag-aaral ng isang pamayanan ng Quran, ay meron din ditong kabutihan sa pamamagitan ng pag-aaral ng Quran ng sama-sama, ay nagiging punto rin ito ng kanilang pagkakauna-unawaan. Kasi nga sa itong susunod na hadith na ito ay makikita natin ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'ahadul Quran, na kayo ay magkaroon ng tipanan sa pamamagitan ng Quran. Na sa sunod dito, "Wawalladhi nafsi biyadihi", na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isinusumpa niya sa siyang may tangan sa kanyang kaluluwa, sumusumpa siya kay Allah subhanahu wa ta'ala na lahu wa ashaddu tafassiyan min al-ibli fi uquliha, at ito ay mas mahigpit pa na pagkakakapit kaysa doon sa nakatali doon sa kamelyo. Ito ay hadith na iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Mashallah. Yung hadith na yan ay paalala sa atin na yung Quran ay higit pa dun sa nakataling kamelyo. Na siyang dahilan para sa mga mag-aaral ng Quran ay hindi natin dapat hayaan na mawala sa memorya natin at sa alaala natin yung mga napag-aralan nating aya at napag-aralan nating surah at mga kaalaman patungkol sa mga aya mula sa Quran. Nabanggit mo kapatid kanina yung kasi baka malaktawan natin yung mga kapatid natin, alhamdulillah na sila nagbibigay ng panahon sa pag-aaral ng Quran. Subalit, katulad na nabanggit mo kanina, hanggang tajwid na lamang. So dito, maaaring nakikita natin na isa ito sa malaking sakit ng lipunan ng mga Muslim, na para bang kapag katapos mong makabasa, maganda na yung pagbabasa mo, mahaba na yung hininga mo sa pagbabasa, tapos na yon. Na pwede ka na magbigay ng ruling kahit na hindi mo na unawaan minsan yung binabasa mo. So, maaaring makita natin na contradicting yun dun sa
sa ibinigay na aya ni Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi niya, liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Binaba itong Quran nang sa ganun ay magnilay-nilay mula sa mga ayan nito at ganun din para magkaroon ng pag-alala yung mga taong nakaunawa. So hindi sapat siguro na hanggang basa na lang tayo. Maaaring sabihin natin, oo, may kahigitan yung pagbabasa. Subalit hinggit doon, may kahigitan yung pagbabasa at pag-unawa. Ikatlo, may kahigitan naman yung pagbabasa, pag-unawa at pagkasabuhay ng mga nababasa natin sa Quran. At isa pang aralin nga ukol sa Quran. Itong sinasabi ng mga scholars na kahigitan ng mga nagsasabuhay naman ng Quran. At sinabi dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith na la hasada illa fitnatain, na walang pagkainggit liban na lamang sa dalawa. At ang una sa binanggit niya, rajulun atahu Allahul Quran, ang isang lalaki o isang tao na binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman sa Quran. Wa huwa yaqumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar. At siya ay nagsasabuhay dito sa gabi at sa araw. At ikalawa, wa rajulun atahu Allahu malan, at isang tao na binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kayamanan, wa huwa yunfikuhu ana al-layli wa ana an-nahar. At siya naman ay nagtutusto sa pamagitan nito sa gabi at sa araw. Ito ay hadith na iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Inshallah. Yung hadith na yan ay talagang paalala sa atin. Kabilang dyan ay mga aral na yung Muslim dapat nagkakaroon tayo ng, yung nabanggit yan, yung hasad, yung inggit. Dapat yung Muslim nagkakaroon ng inggit sa mga bagay na may kapakinabangan, na magaganda, at may mga bagay na maidudulot na kabutihan, lalong-lalong na sa kabilang buhay. Sapagkat sa atin, hindi hinihikayat na magkaroon ka ng hasad o ng inggit sa mga bagay na makamundo, may bahay siya, may ganyan siya, o ano man na makamundo lang. Subalit, yung nabanggit sa hadith, may kaalaman sa Quran at yung tao na may kayamanan at ginagamit ito sa landas ng Islam. So doon, aral yan sa atin na yung Muslim dapat mas doon natin idinidikit o parang ini-incline yung sarili natin sa pagnanais na magkaroon ng ganitong mga bagay para magamit sa pagtatamo ng kaluguran at kapatawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala. At Ustad, merong sinasabi ang mga scholars na ukol doon sa katangian ng tao na nagbabasa ng Quran at ang kanyang Quran o pagbabasa ng Quran ay inahaluan ng riya. At ito ay hango din sa hadith na magiging kabilang siya doon sa isa sa mga unang maitatapon sa impyerno. Maaari bang magbanggit kayo ng tungkol dito? Naalala ko yan. Sapagkat yan, itong hadith na binabanggit na yan ay kabilang sa mga pangunahing hadith na ibinubungad sa mga taong nag-aaral. Andyan yung kabilang sa hadith na yan na nabanggit na yung unang-unang tao na mapapasok sa impyerno ay kabilang doon yung taong nag-aral ng Quran para lamang marinig o para lamang makita ng mga tao na siya ay maganda magbasa o para lamang masabi na siya ay qari. Nabanggit doon sa hadith, para lamang masabi na siya ay reciter ng Quran. So kabilang dito ay sa pag-aaral natin ng Quran, kailangan dalisayin para natin yung intensyon natin na ginagawa natin ito para mapalapit tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi lamang para sa pagpuri o pagbati o recognition ng mga kapaligiran natin. At Ustad, sa pagbabalik natin, inshallah, matatalakay naman natin yung iba pang mga usapin na may kinalaman sa Quran, lalo na yung mga nagiging palasak na sabi-sabi ng mga tao tungkol sa Quran, mga misconceptions, at yung iba pang mga bid'ah na minsan ay naisasangkot ng mga tao sa Quran. Inshallah, sa pagbabalik natin matapos ang isang paalala. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Fanar Community Channel.